What a shame! What a shame, mga kababayan! Ito na siguro ang pinakamalalang pagkabutata, mga kababayan, na nangyari dyan sa Senado ngayong hapon na ito. Ito kasi si Hontivirus, mga kababayan, nagsasite-site ng mga kababayan na tila parang abogado ng mga desisyon daw ng korte tungkol daw sa similar case daw, mga kababayan, tungkol dito sa pagbaliktad ng desisyon ng Korte Suprema. Kaya tinanong siya ni Marcoleta, mga kababayan, kung ang mga desisyon na ito ay en banc ba? Hindi alam ni Hontiveros, mga kababayan, kung anong ibig sabihin ng en banc. Yun pala, mga kababayan, tila lumalabas na ang mga pinagsasabing mga nabaliktad ni Hontiveros, mga kababayan, na kaso ay doon lang sa division. Hindi en banc, mga kababayan. Ang meaning na en banc, lahat sila, yung 15 na huwes ng Korte Suprema, na siyang binagbabasihan, mga kababayan, ng ating jurisprudence sa batas. Nga si Virus, mga kababayan, panoorin niyo po, ha? Gentleman from Pampanga. Gusto ko lang pong bigyan ng point of information, sagot dun sa tanong ng good gentleman mula sa Tarlac. That in fact, eto, ha? May pinagbasa-basa pa siya, mga kababayan. Sabi niya, mas magaling ako sa abogado nito. Mayroon akong hawak na ebidensya. Supreme Court has reversed a unanimous decision in a lot of instances before. Dalawa lang po ang ibigay kong halimbawa. League of Cities of the Philippines versus COMELEC. Feel na feel niya, mga kababayan, ha? Feel na feel niya. Antayin natin ang sagot ni Marcoleta. 2008, reversal on motion for reconsideration 2009. Isa pa pong halimbawa, International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications Inc. o ISAA et al. Versus Greenpeace Southeast Asia. Original decision. Tingnan natin, mga kababayan, kung ano itong pinagnangak-nak ni Hontivirus sa mga kaso. Kung similar ba ito, mga kababayan, dito sa decision ngayon ng Supreme Court na en banc lahat sila. Meron kasi yung mga kababayan, en banc and division. Yung division, mga kababayan, 3, 4, 5 lang na judges. Hindi lahat ng mga judges. Tingnan natin kung ito ba, mga kababayan, ay makakalusot. Unanimous, December 8, 2015. Reversed unanimously on MR din, July 26, 2016. So, hindi lang po tulad nung sinabi ni Minority Leader na there's always a first time, it has happened before. So, it has happened before. Matamang kababayan. Yung klaseng milagro na hinahanap, posibleng mangyari din po dito sa kasong pinag-uusapan natin. Malay po natin. Sige, Marcoleta, pasok. Salamat sa good gentleman from Tarlac. Senator Marcoleta. May I know from the good senator if these decisions are bank decisions? Bank? Meaning, mga kababayan, lahat ng mga judges ang nagde-decide. Vision. Yes, Mr. President, ang bank decisions. Yes daw, yes, ha? Liar! Dito natin makikita, mga kababayan, na hindi alam ni Hontiveros ang kanyang pinagsasabi. Well, you have to cite the jurisprudence. Gladly cite the GR number po bang hinihingi? GR number! Apparently, mga kababayan, hindi naiintindihan ni Hontiveros, mga kababayan, na yung bank decision. Mr. President? Pagka sinabi pong bank, lahat po ng members ng Supreme Court, 15 of them, unanimous. Kasi po, baka division lang yan. Division lang po, no? Hindi po bank Mr. yun. President, to reiterate what I already said. Sige. Mga ano po ito, mga reversal ng unanimous Supreme Court mo. decision. Yes, but I am asking for Halimbawa, qualification, Mr. President, whether these are bank on decisions MR. or decisions by a division. Division. And whether or not they were President, characterized by... Sinabi ko rin po kanina. Hindi niya naiintindihan, mga kababayan, kasi hindi kasi abogaga. Decisions po ito. Hindi po. Whether or not the decisions are characterized by the following qualifications. 1, unconstitutional. Void ab initio. Violative of due process. All these are present in those jurisprudence and cases as you cited? Wala! Mr. President, bagamat para itong yung pinag-uusapan natin kaninang operative facts, kanina, simple lang yung tanong hindi na masagot, mga kababayan, Ang itsura, mga kababayan, ngangana. Kaso na po ba na ang Supreme Court sa unanimous decision ay nireverse? Pasensya na, maliit ang utak Ngayon, may dinadagdag na tarong. Pero sige po. Beyond na yan, comprehension ni Virus, mga kababayan, yung tanong ni Marcoleta. Yung League of Cities of the Philippines versus COMELEC, the Supreme Court
in its original decision in 2008, unanimously declared the city whose laws Division siguro yan, mga kababayan. Hanapin natin ha, division yan. unconstitutional. I will have to get more information po on the isa. Hindi pa nga alam. Reversal of unanimous decision. Pero malinaw na mga sagot na po ito dun sa original na tanong. So the original assertion na hindi po natin alam kung na-reverse na ng Supreme Court ang sarili nila sa original na unanimous decision has fallen by the wayside. Kasi the Supreme Court, as I said... Ang tanong nga, en-bank nga, lahat pa sila? Ha? Already earlier, has reversed a bumaliktad unanimous lang. decision unbanked in a lot of instances before. Yun lamang naman po, Mr. President. Noted and entered Salamat into po. the records. Majority Floor Leader. Yes, Mr. President. May I move that we recognize the next interpellator, the Apparently, mga kababayan, hindi alam ni Virus kung en-bank yun o hindi, o division. Kawawang virus. gentleman from Pampanga, Senator Kiko Pangilinan. Matsing na naman, mga kababayan. Skip natin si Matsing, ha? Authorities with respect to the opinions raised by the various members. Senator Marcoleta, what is your pleasure? Just a quick reaction, Mr. President, on the manifestation of Senator Pangilinan. In the exercise of the Supreme Court's judicial review, wala po siyang dinidefeat doon. Hindi niya po kinukuha yung sole power of the Senate to try and hear impeachment cases. Si Matsing kasi, mga kababayan, parang pinagbintangan ang Supreme Court na nag-overstep na sa Senado. Hindi rin po niya kinukuha yung exclusive authority ng House to initiate impeachment. Dito po sa desisyon na ito, kung kinakailangan ulitin po o ulit-ulitin pa, ang sinabi lamang po ng Supreme Court, yung process, yung procedure hindi natupad. Procedure. Ang dami po niyang hiningi, kagaya po ng binanggit ko na, ayaw pong ibigay. Yun naman pong mga tuntunin ay hindi naman po sinunod. Katulad nga po nung immediate referral, yung pag-refer sa Committee on Justice, yun pong pag-include sa order of business at pag-archive. Mali din po sapagkat hindi naman po 10th session day yun 11th session day. Katakot-takot na paglabag po ang aking pong inihayag sa hapong ito. Wala naman pong gustong magpatibay at o kaya sansalain o kaya sabihin na mali ang aking sinasabi. And dito po yung kopya ng order of business na pinagbasihan ng Solicitor General na kung saan sinasabi po niya na yung 4 na impeachment complaints in-include daw po sa order of business. Tingnan po ninyo, wala kahit isa. Wala. Ang ginamit po nila ay journal, hindi po yung order of business na kung saan ginamit lamang po na additional reference of business. Ngayon po, yung operative pact na sinasabi natin, hindi rin po pwedeng mangyari yun sapagkat ang pinakabasihan po nun ay equity and fairness. Paano po yung fairness dito? Sari-sari nga pong violation. Kaya nga ang paghahanilin tulad ko na nga, parang nagsaing ng kanin, talagang hilaw po eh. Bakit ipipilit natin? Hilaw Ang na, alternative lang po, Mr. President, gawin po natin na tama. Iluto po natin ng tama para hindi tayo magkahirap-hirap dito. Isip-isipin po ninyo. Palibasa, mga kababayan, hindi kumakain ng kanin, ang Matsing. Dahon lang kinakain. Sinasabi ng ating Constitution, isa lamang pong impeachment proceedings ang pwedeng i-initiate sa isang opisyal ng gobyerno at hindi po pwede ang 2 beses sa loob ng 1 taon. 4 na beses Hindi nila po ang yan ginawa naiintindihan. At kunwari, in-archive po yung 3 para lamang palitawin na isa lang ang nabuhay. Nasaan naman po yung katuwiran? Kung sarili pong tuntunin, ayaw pong sagutin, ayaw pong talimahin, pagkatapos ipipilit po natin, sapagkat nag-MR sila, ano po ang kasaysayan ng MR? Sabi ko nga po, napakasimple po nung one year ban rule ng Supreme Court. Simpleng-simple. And the Supreme Court is not even obligated and expected to conduct a microscopic, a forensic and scientific scrutiny of this provision where the pertinent language and the relevant meaning is as clear as daylight, Mr. President. Ano po yung gagawin? Hihintayin po ba natin kung ano ang magiging kalalabasan po ng MR na sa akin pong palagay? Hindi po speculation, sabi ko nga po. Unanimous decision and bank decision ab initio unconstitutional, violative of due process, immediately executory. Sino po kaya kahit isa man lang
na miyembro ng Korte Suprema ang magtatangka na i-reverse niya yung sarili niya. Eh yun po yung speculation dito. Ngayon, nakikinig po ang taong bayan, Mr. President. Nakadepende po bang action natin? Doon po ba nakahang ang gagawin natin sa isang motion for reconsideration na sa aking palagay, matibay po ang aking palagay sapagkat this is borne out by my experience of more than 20 years of legal practice, Mr. President. Yang ibig lang sabihin nung immediately executory, sige, pwede kang mag-file ng MR, but you are wishing for the moon. Sumusuntok ka sa hangin. Wishing for the moon. Yan Suntok po sa ba buwan. ang basihan natin? Kaya hindi tayo makapag-desisyon, Mr. President? Sana mayroong mas matibay sanang desisyon. Meron sanang mas matibay na katuwiran. Hindi yung pong Mga matsing ng mga nakasalig kababayan po sa katwiran. hangin. Nakasalig po kung puputok ang bulkan o hindi. Hindi po yan. Ang gawain ng sinabi. Tawa si Bata, oh. Tinangka ko na nga pong i-amend. Kung ayaw po ninyo yung motion to dismiss, any Oh, other motion language to that archive. will put to rest this issue in obedience and in complete respect to the last word of the Supreme Court, it being immediately executory, Mr. President. What is the pleasure of Senator Aquino? I saw him raising his hand earlier. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Post your comments below.